Naku, mga tagabitbit ng tubig, mga utility staff at mga student managers ay haharap na ngayon sa napakaseryosong kasong hazing. Oo, hindi lang ang sikat na head coach o ang mga matitinding players ang gigisahin sa korte ngayon. Iniutos na ng mga otoridad na kakasuhan ang lahat ng kasama sa araw ng trahedya. At ang mas matindi pa rito, ang Ateneo de Manila University biglang sasagutin at babayaran ang magiging abogado ng mga staff at student managers na ito. Pero marami ang hindi kumbinsido dito. Tila nangangamoy ang hakbang na ito ng Ateneo. Bakit nila ito gagawin? Talagang nagmamalasakit ba sila? O may tinatago ba silang mas madilim na sikreto? Dito unti-unti na bang lumalabas ang mga baho at kontrobersiya? Kaya wag na nating patagalin pa. Mga kahistoryador, isipin mo, 11 tao ang direktang itinuturo ng mga otoridad. Pero alam mo ba kung sino-sino ang mga kasama sa listahang ito na talagang pumukaw sa atensyon ng publiko? Ito ay ang dalawang student managers ng koponan na sina Paulo Manuel Adevoso at Andrew Lorenzo Salud, kasama ang dalawang utility staff o ball boys na sina Aris Ramos Ponce at Joel Palmiado Rapa. Oo, isipin mo na lang ang mga ball boys at student managers na ang araw-araw lang naman na gawain ay mag-ayos ng mga bola, mag-abot ng tuwalya, mag-asikaso ng mga gamit ng mga players at maglista ng mga score sa practice. Ngayon ay katabi na ng mismong tinitingalang head coach na si Tab Baldwin sa listahan ng mga posibleng mabulok sa kulungan dahil sa paglabag sa anti-hazing law. Dahil dito, nagkagulo ang opinyon ng publiko sa social media. Marami ang nagtatanong, bakit naman umabot sa punto na pati sila ay idadamay sa napakabigat na kasong ito? Kailangan nating intindihin ito, mga kahistoryador. Alam mo ba na napakabagsik at napakahigpit na ng batas natin laban sa hazing ngayon? Kung noon ay iniisip ng karamihan na ang hazing ay nangyayari lang sa mga tagong kwarto, mga abandonadong bahay ng mga fraternity, o yung may mga matitinding paluan at sakitan gamit ang padel, ibahin nyo ang sitwasyon ngayon sa ilalim ng bagong batas. Ang Expanded Anti-Hazing Act of 2018 o ang Republic Act 11053 ay napakalawak nito. Sa ilalim ng batas na ito, hindi mo na kailangang mamalo o manakit para makasuhan ng hazing. Basta't mayroong matinding pisikal na parusa, mga mapanganib na training o kahit anong aktibidad na nagdudulot ng panganib sa buhay ng isang tao sa ngalan ng pagsali o pananatili sa isang grupo. Pasok na yan sa kahulugan ng hazing. At ang mas nakakatakot pa, kapag napatunayan ng korte na nandoon ka sa lugar na yon, nakasaksi ka sa ginagawa o kaya naman ay tumulong ka sa pagpapatakbo at pag-organisa ng aktibidad na ito, kahit pa sabihin mong sumusunod ka lang sa utos ng nakakataas, pwede ka pa ring ituring na kasabwat. Oo, kaya naman kahit pa sabihin ni na Paulo, Andrew, Aris at Joel na wala silang ginawang masama at ginagawa lang nila ang kanilang mga trabaho bilang mga taga-suporta ng team, ang presensya at partisipasyon nila sa aktibidad na iyon ay sapat na para silipin sila ng batas. Samantala, kasama rin sa listahan ng mga nirekomendang kasuhan ang iba pang miyembro ng coaching at conditioning staff tulad nina Grant Dearns at Cesar Vincent Havellana Elumba na mga strength and conditioning coaches. Ang mga assistant coaches na sina Dean Cesar Castaño, Sandro Nicolas Romero Soriano at Reynaldo Jacinto, pati na rin ang physical therapist ng koponan na si John Eric Kiambao Rueca ay hindi rin nakaligtas. Kakasuhan din. Pag-isipan natin ito ng mabuti, mga kahistoryador.
sa isang elite basketball team tulad ng Ateneo Blue Eagles na kilala sa buong Pilipinas. Napakalinaw ng chain of command dito. Si coach ang nagpapasya ng lahat, di ba? Ang mga assistant coach ang nagpapatupad din, habang ang mga players naman ang sumusunod sa utos. At ang pinaka nasa ibaba ng tatsulok, sila ay ang mga student managers at utility staff na walang ibang magagawa kundi sumunod sa bawat iutos sa kanila ng management. Isipin mo na lang ang sitwasyon ng mga utility staff tulad ni Aris at Joel. Sila ay mga ordinaryong manggagawa lang para may maipakain sa kanilang mga pamilya. Kapag sinabi sa kanila ng head coach na sumama sa team building at bitbitin ang mga gamit sa training, may lakas ba sila ng loob na tumanggi? Syempre, wala. Dahil baka mawalan sila ng trabaho kung hindi sila susunod. Kaya naman nagtataka at marami ang nakakaramdam ng labis na awa sa kanila dahil tila sila pa ang naiipit. Ang pagsunod sa isang mapanganib o iligal na utos ay hindi kailanman tatanggapin bilang sapat na depensa para makaligtas sa pananagutan sa korte. At ito ang dahilan kung bakit napakabigat at napakasakit ng sitwasyong kinakaharap ng mga kabataang ito ngayon. Dahil dito, nagulat ang marami nang maglabas ng opisyal na pahayag ang Ateneo de Manila University. Sa halip na iwasan o talikuran ang kanilang mga student managers at utility staff upang isalba ang kanilang sariling pangalan, gumawa ng isang napaka-kontrobersyal na hakbang ang universidad. Sa pamamagitan ng kanilang spokesperson na si Father R.B. Hizon, opisyal nilang inihayag na mag-aalok ang universidad ng nararapat na legal na suporta at gabay para sa dalawang student managers na sina Paulo at Andrew, pati na rin sa dalawang utility staff na sina Aris at Joel. Pero hindi natin maiwasang magtanong, bakit nga ba gagawin ng Ateneo ang ganoong kalaking sakripisyo at gastusin? Alam naman natin na ang kumuha ng mga matitinding abogado para sa 4 na tao ay hindi biro ang halaga. Milyong-milyong piso ang posibleng maging bayarin dito habang tumatakbo ang kaso. Kung titingnan natin ito sa mababaw na anggulo, maaari nating sabihin na napakabait ng Ateneo. Ipinapakita nila ang kanilang pagiging isang institusyong may puso at nagmamalasakit sa kapakanan ng kanilang mga estudyante at ordinaryong empleyado. Para sa pamilya ng mga utility staff na walang sapat na pera para kumuha ng magaling na abogado, ang hakbang na ito ng Ateneo ay parang isang hulog ng langit. Isipin mo na lang ang sitwasyong ito. Kung hahayaan ng Ateneo na mag-isa lang na kumuha ng sariling abogado ang mga staff at student managers na ito, o kung mapilitan silang gumamit ng pampublikong abogado na walang sapat na oras para tutukan ang kaso, ano ang posibleng mangyari sa tindi ng pressure ng investigasyon? Sa ilalim ng matinding takot na mabulok sila sa kulungan habang buhay dahil sa kasong hazing, malaki ang tsansa na magsalita sila ng mga bagay na magbubunyag sa mas malalalim na sikreto ng universidad. Nakuha niyo ba ang punto dito? Baka aminin nila na ang ganitong uri ng mapanganib na training ay matagal nang alam ng athletic department. O kaya naman ay may mga opisyal sa loob ng universidad na nag-aproba ng pondo para sa aktibidad na yun kahit alam nilang delikado ito. Sa batas, may tinatawag tayong state witness. Kung ang isang utility staff o student manager ay maipit at alukin ng gobyerno na maging testigo kapalit ng pagbaba ng kanilang kaso, baka ituro nila ang mas matataas na tao sa universidad. At kapag nangyari yan, hindi na lang si Coach Tab Baldwin ang babagsak. Mismong ang buong pangalan at institusyon ng Ateneo de Manila University na ang makakaladkad sa isang napakalaking iskandalo na hindi na nilang kayang linisin pa. Kaya naman sa pamamagitan ng pagbibigay ng abogado na pinondohan ng universidad, masisiguro ng Ateneo ng bawat affidavit na kanilang lalagdaan at bawat salitang kanilang sasabihin
sa harap ng mga investigador ay dadaan sa masusing pagsusuri ng mga abogadong nakahanay din sa interes ng universidad. Sa ganitong paraan, mapapanatili nilang kontrolado ang takbo ng depensa at maiiwasan ang anumang leak o pagsisiwalat ng impormasyon na maaaring maglagay sa universidad sa mas malaking panganib. Isang napakatalinong laro ng chess sa aspeto ng batas, di ba? Samantala, habang busy ang universidad sa paghahanda ng kanilang legal na depensa, alam mo ba na humarap mismo si Father Yap sa National Bureau of Investigation o NBI at sa CIDG upang magbigay ng kanyang pahayag? Ito ay matapos siyang patawan ng supina ng mga otoridad upang linawin ang pananagutan ng universidad sa nangyaring trahedya. Ngunit bago yun, nakipagkita si Father Roberto Yap sa pamilya ni Rene Baterbonia at Divine Adeli. Nagkausap na di umano ng personal ang presidente at ang pamilya Baterbonia upang mag-abot ng taos-pusong pakikiramay at humingi ng paumanhin sa ngalan ng buong universidad. Nirerespeto di umano ng Ateneo ang naging findings at rekomendasyon ng PNP-CIDG hinggil sa pagkakaroon ng posibleng paglabag sa anti-hazing law. Sinabi rin nila na wala silang anumang hard feelings sa naging desisyon ng mga otoridad. Ito ay isang napakalaking pagbabago sa kanilang tono dahil noong unang pumutok ang balita, tila sinusubukan pa ng ilang kampo na gawing simpleng aksidente lamang ang nangyari. Pero nang lumabas ang mga testimonya mula sa iba pang mga manlalaro na nagsabing may mga dumaan din sa katulad na mapanganib na pagsasanay sa dagat at may mga muntik na ring mapahamak noon na pagtanto ng pamunuan ng Ateneo na hindi na nila kayang tabunan ang katotohanan. Mga kahistoryador, dahil sa tindi ng galit at bighati ng taong bayan sa sinapit ng dalawang batang atleta na may napakagandang kinabukasan sana sa mundo ng basketball, naging napakarahas ng reaksyon ng mga netizens. Araw-araw ay binabaha ng mga masasakit na salita, pagbabanta at personal na atake ang mga taong kasama sa rekomendasyon ng CIDG, partikular na ang mga student managers at maging ang mga utility staff. Dahil dito, nakiusap ang universidad sa publiko na iwasan ang cyberbullying, online harassment at ang pagpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon laban sa mga nasabing staff at estudyante. Ayon sa pahayag ng Ateneo, bagamat naintindihan nila ang galit at lungkot ng publiko, hindi nararapat na dumaan sa personal na pang-aabuso sa internet ang mga taong ito habang wala pang formal na hatol ang korte. At gaya ng ating tinalakay, hindi pa natin alam kung gaano nga ba kalalim ang kanilang naging partisipasyon. Kung sila ba ay sadyang tumulong sa mapanganib na aktibidad o sadyang biktima lamang din ng isang maling sistema na nag-utos sa kung sino man na sumunod ng walang tanong-tanong. Pero sa kabilang banda, hindi rin naman natin masisisi ang galit ng publiko. Dalawang buhay ang nawala ng ganoon na lamang. At para sa ordinaryong Pilipino, madalas na ang hustisya sa bansa ay tila mailap kapag ang sangkot ay mga malalaking universidad at maimpluwensyang mga tao. Kaya naman ang desisyon ng Ateneo na sagutin ang abogado ng kanilang mga staff at managers ay maaring tingnan sa dalawang magkaibang paraan. Maaring ito ay isang tunay na gawa ng pagmamalasakit upang matiyak na hindi sila mapapabayaan sa harap ng batas. O maaari ring ito ay isang napaka-taktikal na legal shield upang mapanatiling kontrolado ng universidad ang takbo ng kaso at maiwasan ang anumang mas malaking revelasyon na maaaring magpabagsak sa kanilang sports program. Anuman ang kanilang tunay na motibo, ipinapakita lamang nito na sa larangan ng batas at kapangyarihan, ang bawat galaw ay may katumbas na diskarte. Mga kahistoryador, ano ang inyong opinyon sa naging hakbang na ito ng Ateneo? Tama ba na sagutin nila ang mga abogado ng mga student managers at utility staff?
na nahaharap sa kasong hazing? O sa tingin nyo ba ay bahagi lamang ito ng kanilang damage control para maisalba ang pangalan ng universidad? At sa palagay nyo, sapat na ba ang paghingi ng paumanhin ng presidente ng Ateneo upang maibsan ang galit ng publiko? Ano ang masasabi nyo dito? I-comment na yan sa ibaba para malaman din namin. Maraming salamat!